Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is moral argument. So, the moral argument is a powerful defense for the existence of God. It observes that all people, regardless of culture or background, have a sense of right and wrong. This universal moral compass points to the reality of a divine lawgiver. If there is no God, then morality is just a human invention and has no ultimate authority. But because we know deep down that certain things are truly good or evil, this points it to God, who is source of moral law, justice, and conscience. So, ayon po sa Romans chapter 2, verse 14 to 16, indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are law for themselves even though they do not have the law. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. This will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. So ayon po sa ating katuruan, morality is not cultural but theological. So, ibig sabihin, ang tama at mali ay hindi lang depende sa tradisyon ng isang bansa o lipunan. So, ang tunay na batay ng moralidad ay ang Diyos at ang kanyang salita. Ang kultura ay nababago, pero ang moral ng pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. And also, God inscribed His moral law in every human heart. So, kahit hindi pa natin nababasa ang Bible, may konsensya tayong nagsasabi kung ano ang tama at mali. So, iyan ay dahilan dahil isinulat ng Diyos ang kanyang batas sa ating puso. So, natural natin alam na mali ang umatay, magnakaw o magsinungaling. And next is your change life is best moral argument. So, hindi mo kailangan makipagdebate palagi para ipagtanggol ang tama. Ang buhay mo na ang binagod ng Diyos. Ang pagiging tapat, mapagpatawad at mahinahon mo. Iyan ang strongest proof na totoo ang moralidad at totoo ang Diyos sa buhay. So, sa applications naman, beware of developing a seared conscience. Mag-ingat sa pagkakaroon ng manhid na konsensya or kapag ulit tayong gumagawa ng mali, nasasanay ang konsensya natin at nagiging manhid. So, mahirap nang makinig ng boses ng Diyos kung hindi tayo sensitibo sa tama at mali. Best friend others rather than merely with arguments. So, makipagkaibigan, hindi lang makipagtalo. Hindi lahat ng taong nakakausap natin ay kailangan mapatunayan natin mali. Mas mahalaga na ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa pakikitungo natin. Dahil minsan, friendship opens the door for truth more than arguments. And last is be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. So, magmabait ka katulad ni Kristo. Ang buhay mo ay pinakamalakas mong argument. So, people may reject your beliefs, pero hindi nila may tatanggi ang mabuting bunga ng isang buhay na binago ni Kristo. Ipakita mo ang pag-ibig, pasensya at kabutihan mo. Yan ang tunay na moral influence. And ayun lang po, maraming salamat.